Higit isang linggo na nakakaraan mula nang tumama ang malakas na lindol sa Cebu. Pero nangangamba pa rin ang ilang residente, lalo't patuloy na nararanasan ang mga aftershock. Samantala, magbibigay naman ng pangalawang bugso ng family food packs ang DSWD. Si Jessie Atienza sa detalye. Napagdesisyonan na ng pamilya ni Aling Mirna na magtayo na lang ng tent sa tapat ng kanilang bahay. Matapos abisuhan ng kanilang barangay na lisanin muna ang kanilang bahay na nagtamo ng mga bitak at sira. Aniya, matinding pangamba ang naidulot sa kanya ng lindol, lalo't nagpapagaling pa siya mula sa stroke. Dumagdag pa sa kanilang pangangamba ang paglitaw ng 3 sinkholes sa likod ng kanilang bahay. Sige na lang kung hilakas tanto doon, di ko kadawat kay nag-edad ko stinta karon pa ko nakapagi ni mga grabe gud kayo na okay ra man tong yala na nakaya man mo pero kini di na ginako kaya maghila ko pirmi mo na akong mahudbingon nga hayaan mo bala na nang maputang diha basta safety lang mo. Isa ang pamilya ni Aling Mirna na patuloy na ginagambala ng aftershocks. Ayon sa FIVOX, mahigit 8,000 aftershocks na ang naitala matapos ang pagyanig ng 6.9 magnitude na lindol isang linggo na ang nakalilipas. 4 na temporary seismic stations ang ininstall ng FIVOX Quick Response Team sa mga bayan ng Tabogon, Tabuelan, Daan Bantayan at Santa Fe. Samantala, nakipagpulong si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga alkalde at maging sa Cebu Provincial Government sa Bugos City. Ito para matiyak na matutugunan ang iba pang mga pangangailangan ng mga apektadong kababayan na ayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ngayon, nag-agree kami ng province at ng mga LGU na para lalo pa nating matulungan ang ating mga kababayan, alinsunod na rin sa utos ng ating Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr., magkakaroon tayo ng second wave ng food pack distribution. That's another 225,000. Ang goal natin, done by this weekend or even Friday. Kasi meron pa naman tayong mga standby goods in all our repacking centers both here in Visayas and Luzon. Isa sa mga susunod na hakbang ng DSWD ay ang pagbibigay ng financial assistance sa pamamagitan ng emergency cash transfer. Sa ngayon, kumukuha pa ng datos ang mga LGUs para matiyak na lahat ng mga apektado at nawalan o nasiraan ng bahay ay mabibigyan ng tulong pinansyal. Sa utos ng ating Pangulo, tuloy-tuloy ang pagbigay ng pagkain. Pagtapos ng pagkain, may nakalaan na financial assistance. Hindi aalis ang pamalang nasyonal sa Cebu hanggang sa makabangon muli ang ating mga kababayang Cebuano na naapektuhan itong lindol na to. Bumisita din sa Tent City ang kalihim upang kumustahin ang sitwasyon ng mga kababayang pansamantalang nanunuluyan dito. Tiniyak din ng DSWD na tuloy-tuloy din ang pagbibigay ng hot meals sa mga internally displaced persons sa tulong ng mobile kitchen. Sa mga susunod na araw ay inaasahan ang pagdating na iba pang mga miyembro ng gabinete ng pamalaan para sa pag-aasikaso sa iba pang mga kailangang ayusin sa lalawigan ng Cebu gaya ng housing, transportasyon, healthcare at rehabilitasyon ng infrastruktura. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.